Hello po mga ka-TSD. So ngayon po ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa mga capacitor at kung ano ang kahalagahan ng mga capacitor sa ating mga single phase motor, katulad po ng motor ng electric fan, ng washing machine, ng dryer, at yung mga small water pumps, ng mga 1/2 horsepower pumps, tsaka 1 horsepower pumps. So ano po ang kahalagahan ng capacitor? Ang trabaho po ng mainly ng capacitor is makapag-provide siya ng high starting torque para makapag-start yung ating mga motor. Pangalawa po, siya yung nag-alter ng current sa one or more windings para makapag-create po ng rotational magnetic field o maging 360 degrees ang rotational magnetic field ng mga motor. So ngayon po, meron akong iba't ibang klase ng capacitor, iba't ibang capacity ng capacitor na ipapakita sa inyo, at ituturo ko rin po sa inyo kung paano nyo malalaman kung ilang microfarad ang capacitor based po sa kanyang nameplate na nakalagay sa kanyang body at kung saan po siya ginagamit na mga motor. Ito pong unang capacitor, very common po itong makikita sa ating mga electric fan. So yan pong 1.2 UF. Ang UF po ay stands for microfarad. Yan pong plus minus 10% and 5%. Yan po yung allowance plus or minus na kayang i-store na power. Pwede po yung bumaba ng 1.2 microfarad, pwedeng tumaas ng 1.2 microfarad, plus or minus 5 and 10%. So ito naman pong 350 volts, 50 to 60 Hz, yan naman po yung maximum voltage na kayang i-handle ng ating capacitor. So 350 volts po ang kayang i-handle nitong capacitor. So ito po sa electric fan po, ginagamit sa electric fan. Ito naman po na ganitong capacitor, karaniwan po makikita natin to sa mga dryer and washing machine, and sa mga maliliit na water pumps. Capacity po ng water pumps is 1/2 horsepower to 1 horsepower. Very common po yan, magbabago lang siya. Sa mga 1 horsepower po, minsan po 10 microfarad siya to 12 microfarad. Sa mga 1/2 po, 8 microfarad lang siya. Sa mga washing machine po, ganito rin po yan, 8 to 12 microfarad ang karaniwang makikita dyan. So ito naman po 8 microfarad plus minus 5%. Tapos yung ito naman po 450 volts, ito naman po yung capacity voltage na kaya niyang i-handle. So ito pong dalawang capacitor na to ay magka-partner po yan. Saan po yan ginagamit, saan po yan kinakabit, at saan yan nakakabit. Ito pong dalawang capacitor na to, ginagamit po yan sa capacitor start and run motor. Kasi po mapapansin nyo, itong isa, yan po 300 UF yung kanyang capacity. Samantalang ito 35 UF ang kaya niyang ang kanyang capacity. So ngayon po, itong malaking 300 UF plus minus 5%, 250 volts, ginagamit po ito bilang starting capacitor ng capacitor start and run motor. Yun po yung example po dyan, yung may mga centrifugal switch ng mga motor. Ang trabaho po nitong starting capacitor is mag-provide ng high starting torque para makapag-rotate ang ating rotor. Ano po? At ang trabaho niya is mapatakbo yung rotor natin hanggang 75%. Yan po yan sa mga motor na may centrifugal switch. Ano po? Pag napatakbo niya yung 75% ang motor, ang speed ng motor, ang centrifugal switch po ay magka-cut off at ita-transfer yung connection papunta po sa capacitor run capacitor. Ito po, ito na po sa run capacitor. Kaya ito na po yung magbababad
na capacitor habang tumatakbo yung ating motor. Ito lang po ginagamit sa startup kasi nga po ang laki po ng kanyang microfarad. Ibig sabihin po pag malaki po yung microfarad, malaki rin po yung may store nito na power sa loob. Kaya ito po yung ginagamit sa mga pag-start ng motor. Sa capacitor start and run motor. Ito naman po is 35 microfarad. Ito po yung nakababad habang umaandar yung ating motor. Ngayon po, pag hinto ng ating motor, pag pinatay natin, pag start up po ulit, noon, ang gagana po ulit ito. Pag naabot niya yung 75% speed, magka-cut yung centrifugal switch at ito naman po magtatrabaho ang running capacitor. Ngayon po, iba-iba po ang klase ng motor. Meron po tayong tinatawag na capacitor start motor, capacitor run motor, at capacitor start and run motor. Ano po yung sinasabi ko ang trabaho po ng capacitor start? Trabaho po pala ng capacitors at capacitor start motor. Ang trabaho po ng capacitor sa capacitor start motor is mag-provide lang ng high starting torque para makapag-start yung motor. Sa capacitor run motor naman po, nakababad yung ating mga capacitor. Ibig sabihin, from the start to the end ng pagtakbo ng ating mga motor ay nandun po naka-engage yung capacitor. Kasi pag nawala po yon, mawawala yung isang phase para makakreate siya ng 360 degrees na magnetic field, hihinto po yon. Naman po, sa capacitor start run motor, gaya po ng sinabi ko kanina, dalawa po yung capacitor niya. Isang starting capacitor na mas malaki yung microfarad at isang running capacitor na mas mababa yung microfarad. Pag start po, ito muna yung gagana. Magbibigay siya ng high starting torque para makapag-rotate ang ating rotor. Pag naabot niya yung 75%, magdi-disengage yung centrifugal switch. Ito naman po yung magagamit. Ngayon po, ano po yung magiging epekto pag sira po yung ating capacitor sa ating mga single phase motor? Unang-una po dyan, na mapapansin natin visible, hihina po yung ikot. Pag humina po yung ikot, mapapansin din po natin na madaling uminit yung ating mga motor. Ano po? Tsaka mag-overheat po yan pag mahina na po yung capacitor. Kasi yun po yung epekto niyan. Ano pa po yung sa ano naman po sa capacitor start and run motor. Ngayon po, paano naman po pag masira yung starting capacitor? Ito po. Pag nasira po yung starting capacitor, hindi po mag-i-start ang motor. Ano po? O kung mag-i-start man po yan, mahina po yan. Mabagal na mabagal. Hindi niya po maaabot yung 75%. Pag hindi niya po naabot yung 75%, hindi po magka-cut yung centrifugal switch para i-transfer niya sa running capacitor. Ano po mangyayari sa motor natin? Posible po yon. Pag hindi po naagapan, hindi napansin, posible po masunog yung motor natin. Ano po? Kasi kulang siya sa power, sa tataas yung kanyang amperahe. Kulang siya sa voltahe na magpo-push ng current. So, masusunog po yun. Ano naman po mangyayari kapag ang capacitor run capacitor naman ang masira? Ang nangyayari po sa starting niya, malakas yung ikot, tapos pag transfer ng centrifugal switch, babagal yung ikot, babalik na naman siya dito sa starting. Tapos pag naabot na naman niya, transfer naman siya dito, babalik na naman siya dito. Ang mangyayari po sa motor natin, mapapansin nyo, maingay yan. Tapos po, posible pong mag-overheat din po yan. So, pag nakita po natin na visible na, humihina po yung ikot ng ating mga motor, umuugong, so, much better po na ipacheck na po natin sa mga marunong or sa ating mga trusted na technician or electrician para po mapalitan na. Kasi nga po, para ma-prolong ang buhay ng ating mga coil na sa loob ng ating electric motor. So,
paano po natin malalaman kung sira naman yung capacitor based po sa kanyang appearance? So, ganito po, may example ako dyan. Ito po. Yan po, pumutok na yan, lumobo. Ibig sabihin yung dielectric niya sa loob is nag-leak na. Ito, ganito po. No? Tsaka, yung isa pa po dyan is ito. Yan, lumulobo. Tapos, pag pinester po natin yan sa analog, wala na pong reading yan. Ano po? So, yan po. Sana po may nakuha kong idea kung ano po ang kaimportante, gaano po kaimportante ang mga capacitor sa ating single phase motor. At isa pa pong tanong, na ito po talaga ang tatakbo po ba yung mga single phase motor natin kapag walang capacitor? Diretso pong sagot, hindi po tatakbo yan pag walang capacitor. Kasi nga po, ang trabaho ng capacitor, siya po yung mag-alter ng kuryente sa isa o sa higit pang winding para makapag-create ng rotational magnetic field. Tapos, siya rin po ang magpo-provide ng starting torque at minsan po, siya rin po ang nagpo-provide ng motor direction tsaka nag-i-increase ng running torque ng ating mga motor. Pag wala pong capacitor, hindi po yan gagana. So, yun lang po. Hanggang dito lang po. Sana po may nakuha kayong idea. Kung nagustuhan niyo po yung video, i-like nyo naman po. Subscribe ka po kayo sa aking YouTube channel at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga latest video na aking i-upload. At pakishare na rin po para malaman din po ng iba kung ano po ang kahalagahan ng ating mga electrolytic capacitor, anong appliances po sa ginagamit para po may idea din po sila. So maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood. See you po sa aking susunod na video.